Moment of truth. Takot ba ako sa cyber libel? Takot ako sa cyber libel. Correct. Kaya hindi ko yon ginagawa. Kaya hindi ko yon ginagawa. Kasi naman kung nag-focus kalibayan sa description ng channel na batas natin at puro batas lang ang dinidiscuss mo dyan sa channel mo, sana wala kang kaso ngayon. Sana ang ibabato lang sa iyo abogadong nagtuturo ng mali-mali patungkol sa batas. Kaso, imbis na mag-discuss ka ng patungkol sa batas at sumagot ka lang sa mga tanong ng mga followers mo patungkol sa batas kung ano-anong pinagko-content mo. Sausaw sa RTIA, sausaw sa mga viral videos, sausaw sa mga sikat na vloggers, sausaw sa away pamilya. At ang matindi, nagpapakalat ka ng fake news at nag-aakusa ka ng walang concrete evidence. Ayan tuloy yung kinakatakutan mong cyber libel, iyan ang kinakaharap mo ngayon. Tapos may disbarment case ka pa. O wala akong sinabing 60 ha, kasi itong si Libayan sinabi ko daw na may 60 disbarment case siya. Wala naman siyang pinakitang evidence na sinabi ko yon, kasi wala naman siyang maipapakita dahil wala naman akong sinabing ganon. Tapos, inakusahan pa akong PDF file protector. Libayan, iwasan mo na kasing mag-akusa ng walang evidence kasi hindi lahat mapapalampas yung ginagawa mo. Ngayon, may ilan kang kasong kinakaharap na kinakatakutan mo. Tapos may disbarment ka pa. Kung hindi ka titigil sa pagpapakalat mo ng fake news, baka madagdagan pa yung kaso mo. Nadadamay patuloy ang ilang vloggers dahil sa mga hinahatid mong fake news sa kanila. Hindi ka na naawa. Tulad ni Apoluna, hinangaan kang mabuti dahil sa pagpaparot niya sa mga sinasabi mo, ayun, may kaso tuloy siya. Anyway, iyan ay nasa korte na. Medyo mahaba pa ang hihintayin natin. Galingan na lang nila ang depensa nila at bahala na ang korte ang humatol. Gusto kong balikan itong fruit of the poisonous tree. Dahil dito, talagang sa galit niya kay SRT, iniba niya ang interpretasyon ng batas. Pakinggan ulit natin, takot magkakaso ng cyber libel at hindi daw niya ginagawa, samantalang makapanira lang kahit ibahin niya ang interpretasyon ng batas na ito, ginawa niya. Anyway, pakinggan ulit natin ang interpretasyon niya dito sa fruit of the poisonous tree. At may ipapaliwanag ako sa inyo mga kabatas natin na legal doctrine. Ito ay yung fruit of the poisonous tree. Titignan natin kung ano yung pinanggalingan nun. Kasi mga kabatas natin, nasa doctrine na tayo eh. Kasi itong Nasa doctrine na daw sila. Wow, level up. Ang dami nang natututunan ng mga kabatas. Sulit na sulit ang membership fee. Nasa doctrine na. Kasi itong si Raffy Tulfo, no, sinabi niya na o binanggit niya yung those who come to court must come to court with clean hands. So yun ang clean hands doctrine mga kabatas natin. Ang pag-uusapan natin ngayon in relation to Raffy Tulfo in action at si Raffy Tulfo mismo mga kabatas natin ay yung alamat ng daily dose of Raffy Tulfo in relation to the fruit of the poisonous tree doctrine. Okay? So bago Binanggit daw kasi ni Raffy Tulfo, those who come to court must come to court with clean hands. And that is clean hands doctrine. Pero hindi pala iyon ang topic. Ibang doctrine pala. Ang ididiscuss pala niya ay ang doctrine of fruit of the poisonous tree. Okay, let's continue the video. Doctrine. Okay? So bago tayo tumungo dyan mga kabatas natin, punta muna tayo doon sa legal definition. Okay, babasahin na niya ang legal definition. About mga kabatas natin. Legal doctrine tayo, fruit of the poisonous tree. Ano ang legal definition nito? Ito ay nasa mga kabatas natin, sa batas natin. This is a Supreme Court ruling, no? Sabi dito, no, according to this rule, once the primary source, the tree, is shown to have been unlawfully obtained, any secondary or derivative evidence, the fruit derived from it is also inadmissible. Bakit Diyan sa binasa ni attorney, agree ako dyan 100%. So wala akong tutol dyan. Pero pakinggan natin yung paliwanag at interpretasyon ni attorney Libayan patungkol dito. Bakit napaka-importante natin pag-usapan ito? Kasi nga, let's talk about Raffy Tulfo in Action and the Raffy Tulfo in Action Foundation. Kasama na rin si Raffy Tulfo, no? When you talk about this, you talk about the primary source.
Ngayon, mga kabatas natin, sinasabi nila na yung mga donations nila sa Raffy Tulfo, sinasabi nila na yung mga binibigay na pera o yung mga kinikita sa YouTube ng Raffy Tulfo in Action o ni Raffy Tulfo ay pinangtutulong sa pobreng mahihirap, mga kabatas natin. Ngayon, palaisipan sa atin kung ano ang business ng Raffy Tulfo in Action. Saan sila kumikita ng pera? Di ba, mga kabatas natin? Ngayon, we can consider Raffy Tulfo in Action as the tree. Di ba? Kasi yun nga yung kumukuha ng pera. Tama naman yung binasa ni attorney patungkol dito sa doctrine na ito, pero yung interpretasyon niya mali doon pa lang sa tree. Pero sige, ipagpatuloy natin. We can consider Raffy Tulfo in Action as the tree. Di ba? Kasi yun nga yung kumukuha ng pera. According nga doon sa mga sabi-sabi, di ba? Bilyon. Nag-explain pa si Raffy Tulfo dyan. Pero dininay niya naman na bilyon yung nakukuha niya. Pero he did not deny na may nakukuha pera. So, let's consider that as the tree. Remember, the topic of Attorney Libayan is about the doctrine of the fruit of the poisonous tree. Sa interpretation niya, kinoconsider niya o nire-represent niya si Raffy Tulfo as the tree. Sorry, the tree, again there, is Raffy Tulfo in Action. Yun ulit ang puno o pinanggalingan ng lahat. Mga kabatas natin, simple lang. Tulfonatics, simple lang yan. Bakit? Because sabi dito sa batas natin, primary source. What is the primary source? According to Raffy Tulfo, it's the Raffy Tulfo in Action. That is the tree. Ano yung mga fruits nito, mga kabatas natin? Now, sinasabi na niya that primary source is the Raffy Tulfo in Action. I want you to remember those keywords, poisonous tree and fruits. Okay, let's continue the video. According to Raffy Tulfo, it's the Raffy Tulfo in Action. That is the tree. Ano yung mga fruits nito, mga kabatas natin? Ang fruits nito, pera. Number 1. Ang fruits nito, kasikatan. Number 2. Ang isa pa sa mga fruits nito, mga kabatas natin, number 3, yung naluklok sila sa mga government agencies. Or sorry, hindi lang government agencies, mga kabatas natin. Naluklok sila sa mga political positions. Because of Raffy Tulfo in Action. Ngayon, mga kabatas natin, the question is, can you consider Raffy Tulfo in Action as a poisonous tree? In this video, itinuturo ni Attorney Libayan ang doctrine of the fruit of the poisonous tree. First, kinonsider niya that the RTIA as the primary source. Then, he asked the kabatas, can you consider RTIA as a poisonous tree? Then, sinabi niya na ang naging bunga ng poisonous tree, una, pera. Pangalawa, kasikatan. At yung pangatlo, political positions. Okay, ituloy natin. In a little while, you will see that Attorney Libayan interpreted this doctrine wrong. Napunta tayo doon sa generic sense nito, kung saan nanggaling o yung etymology, mga kabatas natin, yung history nitong fruit of the poisonous tree doctrine na ito. Nandito ito doon sa website ng Cornell Law School. Sabi niyang ganyan, ito ay isang metaphor. Okay? Yes, the phrase fruit of poisonous tree is a metaphor. Now, I'm going to give you some of the examples of metaphor. Another example of a metaphor is a heart of a stone. Kapag sinabi kong Attorney Libayan has a heart of a stone, ibig sabihin it is a sign that he is not warm, loving, or compassionate. Another example, the tears were a river. Ibig sabihin, everyone cries occasionally and sometimes the tears are heavier than others. Now, pwede niyong gamitin yung metaphor na yan, the tears were a river, dyan sa mga kabatas kasi madalas silang umiyak. Punta tayo sa pangatlong example. He is fishing compliments. Means that you try to make people say nice things about you by pretending to be a changed man. So let's say, for example, I say, Michael is fishing compliments. And that is an example of a metaphor. Ang haba ng segue ko, Anyway, those are the examples of metaphor.
Pero itong pang-apat talaga ang topic natin, fruit of poisonous tree. So ibig sabihin, this phrase is a legal metaphor used to describe evidence that is obtained illegally. Ito ay isang metaphor. Okay? Na sinabi na yung kahoy, kung tainted ito o may problema, yun din yung bunga. Okay? So, ibig sabihin, kung ang pinanggalingan ng pera mo ay pamamahiya ng tao, yung pera na galing sa pamamahiya ng tao na yon, hindi rin maganda. Poisonous din. Attorney Libayan made a wrong interpretation dyan sa pinakita niya kung ano-ano ang pinagsasabi niya tungkol sa doctrine na yan. Kung hindi ka observant at hindi mo babasahin yung pinakita niya, mamimislead ka talaga. Sige, tayo ang maghimay nitong doctrine of fruit of poisonous tree or taint doctrine. Iyan na rin ang gamitin natin yung pinakita ni Attorney Libayan, yung galing sa Cornell Law School. Sabi dyan sa Cornell Law School na ipinakita ni Attorney Libayan, this doctrine was established in 1920. The phrase, fruit of the poisonous tree, was coined by Justice Frankfurter. Now, fruit of the poisonous tree is a doctrine that extends the exclusionary rule to make evidence inadmissible. Ibig sabihin, not accepted as valid. In court, if it was derived from evidence. At yung evidence na yon, iyon yung sinasabi dito na fruit that was illegally obtained. Okay, sige, explain ko sa Tagalog. Dito sa doctrine na ito, kinukonsider na lahat ng ebidensya or bunga, fruit, na nakuha sa illegal na proseso ay matatawag na invalid or inadmissible. Kahit na ito ay nakuha diretso sa isang tao pero in a way na nakuha sa illegal search at iyon ang poisonous tree. Ibig sabihin, ang mga impormasyon na nakuha mula sa illegal search ay pwede masuppress o mapigilan sa mabilis na pagtuklas sa katotohanan tungkol sa isang kaso kasi nga magiging invalid siya or inadmissible. Ang isang example nito ay ang RA 4200 Anti-Wiretapping Law. Napagkasunduan sa Philippine law at jurisprudence ang mga reasons kung bakit nagiging illegal ang isang conversation kung sinadyang i-record ito ng palihim at walang consent. Ayon sa batas, hindi maaaring maggamit sa anumang paglilitis ang mga impormasyon na nakalap sa maling paraan o proseso at mananatiling invalid ito sa korte. The question is wiretapping can be admissible to the court in other way? The answer is yes, with valid court order. Pero kung walang valid court order, any communication obtained through wiretapping cannot be used as evidence sa mga paglilitis o investigasyon. So ngayon, balikan nyo ulit ang paliwanag ni attorney at basahin nyo ulit ang isinare ni attorney sa Cornell Law School and check kung tama ba ang mga paliwanag at pinagsasabi niya patungkol dito sa doctrine of fruit of poisonous tree or taint doctrine. Hindi pa nga nagsosorry si attorney patungkol sa age of sexual consent tapos nagturo na naman ng mali patungkol dito sa doctrine of fruit of poisonous tree. May pasabi-sabi pa siya na doctrine na tayo na para bang ina-upgrade niya ang kaalaman nyo. Pero mali na naman ang itinuro. Sabi ko nga sa inyo, nagsosorry ako pag mali ako. To be I need also to be a good example, at least for everyone, for anyone who is supporting you. Good example ba yan? Ang ibahin ng interpretasyon ng batas, makapanira ka lang? At good example din ba yung hatiran mo ng fake news ang mga followers mo kaya nakasuhan ang ilang vloggers na followers mo? Tapos sasabihin nyo pinapatahimik kayo. Pwede naman kayong bumatikos pero iwasan na magpakalat ng fake news nang hindi nakakasuhan. Dati nagtuturo pa ito si Libayan patungkol sa batas kahit mali-mali ang interpretasyon niya. Pero ngayon, ilang content na niya ang nabigyan natin ng reaksyon pero wala na siyang tinuturong batas at hindi na tumutugma sa description ng channel niya. Anyway, binalikan lang natin ito para maipakita natin na noon pa man
Nag-i-interpret si Libayan ng batas ayon sa gusto niya at ayon sa agenda niya na nagbibigay ng kalituhan sa mga listeners niya. Anyway, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, ingat, God bless.